Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo paano nga ba tayo nag-start dito kay Facebook at paano nga ba tayo magkaroon ng followers, engagements, or even views, I-share ko sa inyo kung paano tayo kikita at paano tayo magkaroon ng followers gamit itong tamang strategy. So, 7 tips or guide po ito na pwedeng i-consider this year 2025. So, kung kayo po aspiring content creator na gusto nyo talagang magsimula, so, ito na yung pagkakataon nyo kasi nga alam nyo naman si Facebook is talagang nagbigay ng opportunity dito sa kanyang platform wherein pwede natin kumita. At the same time, magkaroon ng mga ganito karaming followers. At the same time, pwede natin ito magamit to generate revenues or earnings, di ba? So, ngayon 2025, Facebook Reels na ang isa sa pinaka-effective na paraan para lumago ang isa nating account or page or profile. Paano dumami yung followers at kumita gamit yung platform na Facebook. Pero marami pa rin hindi alam kung paano talaga ito gamitin. Ayan, totoo naman yan. At marami pa rin newbies. At the same time, tayo pa rin naman is newbie pa rin dito kay Facebook. At kung gusto mong magkaroon ng mga viral, ayan, magkaroon ng engagement, magkaroon ng income mula dito kay Facebook, ito yung mga detalyadong tips or guide na isi-share ko sa inyo. So, ano yung mga dapat natin matututunan dito sa video na to, guys, So, ito nga pala yung aking personal account na meron na siyang 548,000 followers. So, hindi na ako masyadong active sa Facebook. Mostly, talagang ang laki ng naitutulong ni Facebook. So, ito is ginagamit ko na lang for other services like yung pag-offer ko ng mga products at pag-share ko ng mas deep explanation from Facebook to YouTube. So, sinishare ko yung links. Kasi nga guys, alam naman natin, nagbabago din yung algorithm ni Facebook, nagbabago yung kitaan. So, kailangan natin ng tamang strategy paano nga ba natin ma-maximize yung followers natin or paano natin ma-leverage yung ating na-build na identity as a content creator. So, number 1, bakit Facebook Reels ang dapat mong pagtuunan? Kung kayo po ay newbie, I suggest Facebook, short videos or Reels. Dito kayo mag-focus. Mas pina-prioritize ni Facebook ang Reels kaysa sa regular posts. Kaya nga, yung mga long-form video ko, hindi ko na ina-upload dito kay Facebook. Instead, more on short video na lang. Okay? At isa pang reason, kung hindi tayo talaga totally kilala sa Facebook, so pwede tayo guys mag-create ng page at mag-upload ng mga short videos. So, yun. Ibig sabihin, kahit bagong page ang gawin natin, may chance yan na lumabas sa feeds ng mga followers or mga viewers. So, totoo naman yun guys. Lalong-lalo na kung yung mga video natin is comply sa Facebook policy. May mga bagong monetization program tulad ng performance bonus, ads on Reels, and in-stream ads. Ito yung mga individual tools before. Pero ngayon guys, meron na pinakabago. Ito nga guys, yung content monetization. Ayan. So, pwede tayong kumita gamit yung pinag-isa na tools mula dito sa old individual like yung sa short video, long form video, and yung performance bonus. So, pinag-isa na yan. So, pwede nga po tayong kumita gamit din yung post stories, yung pictures, pati yung text post. Pwede na kayong kumita doon. Kahit wala ka pang 10,000 followers, basta mataas ang engagement mo sa Reels, may chance ka na makapasok sa program. So, ito nga guys yung pinakabago. So, make it sure, syempre, consistent pa din kayo mag-post. Okay? Consistent pa din dapat sa pagkakaroon ng mga high quality or demand na video na kailangan ng viewers. Okay, number 2, paano gumana ang Facebook Reels algorithm ngayon? So, kailangan natin intindihan yung algorithm. Yung algorithm, guys, ito po yung AI technology wherein kung ano yung madalas natin pinapanood, yun na po yung nadedetect ng algorithm at isasuggest na po yun na panoorin yung mga video na related sa hilig mo. Kung ano yung hilig mo, yun po yung mag-a-appear sa inyong FYP, sa inyong pag-scroll, yan na po yung mag-a-appear. Kasi na-detect na ni Facebook, itong viewers na to, itong device na to, mostly, ito yung mga pinapanood na video. So,
kung anong videos man yung pinapanood nyo guys, na-detect po yan ng algorithm. Kaya isa-suggest pa sa'yo yung mga related videos dyan sa Facebook. Okay? Eto, na-detect din natin or gumagana yung algorithm by watch time. Ayan, gaano katagal pinanood yung videos natin. So, make it sure, no, mahuka agad nila or tumaas yung retention rate natin as a content creator. So, make it sure dapat sa unang 3 segundo, mahook agad natin yung attention ng viewers natin. Engagement. Ayan. Reactions, comments, or even shares. Dito din po nagbabase yung algorithm ni Facebook. Kapag mas maraming nag-share or nagre-react, nagko-comments, mas mataas yung chance na ipakita po yan sa wider audience. Originality. Ayaw na ni Facebook yung mga content na galing sa TikTok na may watermark. So, be very careful, kung kayo po ay mag-upload ng mga ganitong klaseng content. So, gumamit ng sarili mong boses, i-edit ang video, maging unique, huwag basta-basta mag-re-upload ng video without meaningful enhancement or editing na ginawa or added value sa video na yon. So, make sure dapat magpaalam din kayo sa publisher o sa owner ng video na yon. Okay, number 3. Ito, tamang structures ng isang videos or viral reels. Ito yung 2025 format, no? Ito yung 9:16 aspect ratio. So, make sure dapat, no, kapag mga short video, naka 9:16. Yung 16:9 yung pahalang. Tapos yung 9:16 yung patayo. Okay? So, magbigay na ng tanong o makatawag pansin sa unang 3 segundo yung hook. So, dapat alamin din natin kung paano natin mapapataas yung ating retention rate. Gamit itong hook na tinatawag. Sa 3 segundo pa lang ng video mo, dapat ma-hook mo na yung attention ng viewers mo. Alam mo bang pwede kang kumita gamit lang ang cellphone mo? Ayan yung mga viral hook na pwede nyo i-consider. Meron tayong mga different kind of hook. Sa mga susunod na video, itatakal natin yan. Ito, value or content. Ayan, value/content. Ipakita agad yung solusyon, or kwento. Ito ang 3 apps. Ito yung sample. Ito ang 3 apps na ginagamit ko para kumita kahit nasa bahay lang. Yung mga ganun, ipakita nyo kaagad yung solusyon, yung kwento, yung story doon sa ipoproduce nyo na content. Ito pa yung karamihan na hindi pa alam ng iba. Yung CTA o yung call to action. Ito yung hingkayatin yung viewers natin na mag-comment, mag-react, mag-share, or mag-subscribe, mag-follow, katulad po nitong ginagawa ko. Kung kayo po ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel at napadpad po kayo dahil po sa video na to, please consider subscribing at i-click mo na din yung bell notification para kapag meron tayong mga bagong upload, manonotify po kayo kaagad. Yun po yung isang sample ng call to action. So, yun, gamitin nyo po yan to engage, to create more followers, more viewers, interaction sa inyong community or sa inyong content. Okay? So, number 4, ito yung pinakagusto ko. Paano dumami ang views or followers mo dito sa Facebook Reels 2025. Number 1, ito, consistency is the key. Palagi po natin yung pinapaalala at hindi lang po ako nagpapaalala sa inyo yan. Marami na din po mga content creator related more on tutorials, Kahit po mag-post tayo ng 1 to 2 per day, pwede na po yan. Or kung kaya nyo 3 posts per day, pwede. As long na huwag tayong liliban, Pero kung hindi nyo naman talaga kaya, may tinatawag naman guys na schedule post. Pwede kayo guys gumawa ng 3 content sa isang araw at i-schedule nyo. So sample, yung isa kong video, mapopost siya ng Monday, yung isa is Tuesday, yung isa is Wednesday. So ganon. Pwede yung schedule post para hindi kayo na iiwanan sa mga bagong content. So usually kasi pag marami na kayong followers, inaabangan ng mga viewers nyo yung inyong bagong upload. Kaya wag nyong hahayaan na mag-upload lang ng ilang video sa isang buwan. So, bababa po yung retention ng inyong whole performance. Affected po yan kapag po madalang kayong mag-upload. Gamitin din natin yung mga trending music, but make it sure,
meron kasi tayong tinatawag na copyright policy. Yan. So, kung kayo po ay gagamit ng mga trending music, hindi dapat monetize yung account nyo. Pero kung monetize naman yung account nyo, I suggest, meron pong tinatawag si Facebook na royalty-free music. Ano nga ba yun? For example, magpo-post tayo ng ating TikTok, ng TikTok or ng mga short videos. For example lang, meron kasi silang tinatawag na royalty-free music. Ayan. So, makikita nyo, yung royalty-free music, ayan, pakita ko lang sa inyo, this song is safe to use for monetization on your eligible videos. So, kahit po itong video na to is maganda yung sound, yung rhythm, yung melody, pwede nyo po yung gamitin as long na royalty-free music. Kahit po yan ay mahaba or maikli, pwede yan, basta as long na royalty-free music. Kapag po mga revenue sharing, yan po yung may hatian sa earnings. So, kailangan nyo pa yan, guys, i-appeal kung kayo ay magkakaroon ng copyright violation. So, isa ring nagpapababa po yan ng ating visibility sa wider audience pag nagkaroon po tayo ng multiple copyright issue violation. Okay? So, be very careful sa paggamit ng soundtrack, audio background, yung mga clips, audio clips na hindi po royalty-free music. I suggest, pumunta kayo sa Facebook Creator Studio or kung sa YouTube or TikTok, meron po silang Creator Studio. So, magkakaiba po yan sa platform. Okay? So, mag-focus din tayo, guys, sa topic or sa niche. Kung kaya nyo, guys, mag-create ng isang content, like for example, mostly yung ginagawa natin more on tutorial content. Sa tutorial tayo mag-focus. Kung more on entertaining, engaging, motivational, informative, educational, so pwede kayo, guys, pumili. Hindi naman sinasabi na yun lang naman, pero dapat na-categorize po siya. Okay? Mas madali ka makikilala. Ito yun yung reason kung bakit pwede tayo mag-focus sa niche. Mas madali kayo makikilala, mas makakabuild kayo ng rapport, ng engagement sa audience nyo. Kung anong klaseng content ang inaasahan nila na mapanood everyday sa inyong content. Okay? So, for example, kung katulad nito, mga tutorial content. So, next day, ang ituturo natin, related pa din sa Facebook or sa YouTube, mga tutorial guide. Actually, ito napili ko kasi nga itong topic na to is evergreen. Ibig sabihin, guys, kahit yung na-upload ko na content 2 years ago, is meron pa rin siyang nanonood. Okay? So dapat mag-focus din kayo sa niche, evergreen niche or topic. Okay? Engage back. So, napaka-importante din po, no? Ako po, minsan talaga, guilty ako dito na hindi ko talaga nasasagot yung mga nagko-comment kasi nga, sobrang dahil natin ginagawa. Kung kaya nyo, guys, sagutin, no? Sagutin ang mga comments para tumaas yung interaction rate. So, napaka-importante din po nito. Pero mostly kasi nakikipag-comment ako, sumasagot tayo sa YouTube. Doon ako mostly. O dito talaga sa YouTube ako, ayan, sumasagot. Yung iba talaga hindi ko na nakikita, natatabunan na. Pero I suggest kung kaya nyo sagutin nyo yung mga nagko-comment, may mga tanong. Okay? Ayon sa data, mas mataas ang reach ng Reels kapag maraming sagot sa comment at kapag sinagot mo ang mga ito. So, ayan. Galing po iyan kay Facebook. Okay? So, number 5. Ayan. Kailan ang pinakamagandang oras sa pag-post ng Reels? Or anong oras ang pinakamaganda or days ang pinakamaganda mag-post sa Facebook? So, meron dito, suggested po ito ni Facebook, 6 p.m. to 9 p.m. Ayan, weekdays po, weekdays. Ayan, after works or after school, 6 p.m. to 9 p.m. Pwede kayo mag-post niyan. Kapag weekend naman, 11 a.m. to 1 p.m. Ayan, bago mag-lunch. So, depende sa inyo, depende sa lugar nyo. Kung nasa ibang bansa kayo, syempre, ibabase nyo yung mga ginagawa nila. Kung saan sila busy, syempre, hindi kayo magpo-post doon. Kung anong oras naman yung usually malaking vacant po dyan sa lugar nyo, vacant time, so pwede kayo mag-post ng mga video nyo sa ganong oras or araw. Okay, gamitin ang Insight. Ito yung page para malaman natin kung anong oras active yung mga viewers or followers natin. So, napaka-importante nung Insight or ng data natin or analytics natin dito kay Facebook. So, punta lang kayo sa professional dashboard. Ayan yung Insight. Okay? Makikita nyo yan dyan.
Alright? So, number 6. Ayan. Ayan. Saan ba tayo? Paano ka pwedeng kumita sa Reels? So, sa pinakabagong update po ni Facebook, pwede po tayong kumita sa gamit pa rin yung long form video, short form video, bonuses, stars, creator store front, meron na din po niyan. So, dapat consistent pa rin tayo sa pag-upload ng short videos sa Reels. Mataas ang views at engagement gamit yung short video. Kapag po tayo ay eligible na, i-invite po tayo ni Facebook sa bago nilang program. Ito nga yung nilaunch nila last year, no, na content monetization tools. Kung kayo po ay hindi na umabot sa in-stream ads, kasi wala na po yan, nag-stop na po yan, ang pinakabagong updated monetization na marereceive nyo probably is yung content monetization and creator storefront. So, pwede po yun. Okay? Sa ads on Reels or in-stream ads, dapat monetize yung page natin. Dapat na-meet din natin yung mga requirements na watch hour, watch time, or yung followers. So, napaka-importante. Siyempre, di ba? Kung hindi tayo nag-upload, wala tayong watch hour or watch time. So, basic lang naman din siya. So, kailangan talaga natin mag-upload kung gusto natin ma-monetize. Make sure na naka-on yung professional mode. Kung kayo po ay naka-profile, or kung kayo po ay naka-page, dapat po naka-turn on ang inyong professional dashboard. So, ito po yung ating professional dashboard. Ayun, no, sa may gilid. Ito yun. Yan. Okay? Ito yung pinaka-last. Dahil nakaabot po kayo dito, maraming salamat sa pag-stay. At kung may natutunan guys, don't forget to share this video para at least marami tayong matulungan. Gamitin po yung mga tools na makakatulong sa atin para po mas maging effective tayo na creators, like sa pag-upload, pag-edit, gumamit kayo ng CapCut, gumamit kayo ng VN app, yan mga yan is highly suggested yan ng mga creators kung saan sila nag-edit ng mga content, naglalagay ng captions, or naglalagay ng mga soundtrack. Ayan, CapCut, VN, para sa madali at magandang editing. Okay? Ito pa yung mga tools, Meta Business Suite. Kung kayo po, or Suite, no, Meta Business Suite, kung kayo po ay naka-page. So, napaka-importante yan kasi meron po yung Creator Studio. Nandiyan na din po natin makikita yung mga content natin na madedetect natin kung affected yan sa demonetization or suspended yung monetization niya. So, gamitin nyo yung Meta Business Suite. Ito pa, I suggest gumamit din kayo ng mga AI technology like ChatGPT para sa script, ideas, caption, and content planning. Katulad po nung, usually ito secret tips na lang to. Ayan, ginagamit ko din po yung ChatGPT to create content, no? Before kasi manual lang tayo nagre-research, pero dahil po sa mga ganitong mga AI technology, mas napapadali sa atin mag-share ng information or knowledge or even experience dito sa napili natin na niche. Okay? Gumamit din kayo ng Canva Mobile. Ako guys, I highly suggest Canva kung kayo po ay mag-edit ng thumbnail, ng mga text, yan. Or a different kind of editing, mostly sa visual or graphics, Canva, number 1. Gumawa ng magandang text, overlays, at thumbnail. So, ito yung highly suggested ko sa inyo. Okay? So, yun lang muna for now. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo ito guys, itong topic natin, ilalagay ko po yung 7 tips na ito dyan sa may description. Balikan nyo na lang po at basahin niyo po ulit. Maraming salamat. Don't forget to subscribe para po sa more videos related sa Facebook monetization, Facebook update, at marami pang iba. See you again sa next video. Bye-bye!